Hi guys, so welcome back na dito sa free refresher course natin, beam deflection series. No? So ito yung pangatlo na to, no? We have, first is yung double integration, pangalawa yung unit load of the virtual work. Ngayon, yung problem naman, solve natin using the area moment method. Okay? Sige. Isipin nyo na lang, parang tropa lang tayo, no? Parang ano lang, uusap lang, no? So, ganun pa rin, no? The same problem, solve lang natin using area moment method. Again, before we solve this one using the area moment method, explain ko muna no, kung paano ba gamitin yung area moment method, ano yung mga principle dito, ano yung formulas na need i-memorize, na paano ba siya gamitin. No? Okay? So, pero kung kabisado mo naman yung area moment, so wala namang problema. No? Pwede mo namang i-skip to, diba? Fast forward. Dahil diretso ka na dun sa atake ng problem. Okay? It's really up to you, na. Pero kung kabisado mo na. Pero kung medyo pahapyaw pa, so pwede mo rin pakinggan ba, no? Yung, kasi medyo mahaba-haba to eh. No? Okay, so sa area moment method, ano to? Parang involve, parang ano lang eh, parang involve kasi yung area nung bending moment diagram dito. Pero yung bending moment diagram mo dito, yun yung tinatawag nilang moment diagram by parts. Pwede man din yung moment diagram, yung normal na moment diagram. Bending moment diagram. Kasi komplikado kasi yun. So, pinaka magandang gamitin is yung moment diagram by parts. Okay? So, involve yung area doon, no? So, parang ano lang din. Parang ano lang din siya. Moment ng area. Kasi yung gagawin mo kasi, for example, meron ka ditong ito yung moment diagram by parts, na? Sabihin ko na lang, moment diagram, then by parts. Pasensyahan nyo na yung mouse lang kasi yung gamit ko, no? So, anyway, this is moment diagram by parts. Ayan, ha? Assuming yan. Yung gagawin mo kasi is, kukumpitin mo yung area nito. Kumpitin mo yung area niya, na? So, assuming may area ka na. Then pagkatapos yan, i-multiply mo kasi yan doon sa, ito yung center of gravity, no? Yung distance ng center of gravity, depende sa'yo, no? Depende kung dito ba or dito sa isang side. So anyway, basta meron kang centroid. So meron siyang area, and then multiply mo nung distance nung centroid, then parang moment na din, di ba? Kasi yung moment, alam natin, force times distance, no? So parang nangyari, meron kang area, meron kang distance din. Yung force parang area, then yung distance, yun yung centroid niya. Okay? So baka doon din kinuha yung pangalan, no? I'm not sure, ha? Kung doon ba kinuha. So anyway, meron tayong dalawang theorem na ginagamit dito sa area moment method. The first one is involve yung calculation ng slope or yung rotation. Madali lang tandaan din, na we have the EI theta equals area. Okay? So pag area lang pala, yung mako-compute mo theta. So yun yung sa theorem 1 nito. The first moment area method. Yung second theorem naman is involved naman yung yun naman yung para sa deflection. Kaso, yung sa formula niya, hindi siya tulad nung first moment area, yung first theorem na diretso theta, di ba? Yung pangalawa kasi is hindi diretso, hindi kasi siya diretso EI gamma, hindi kasi siya ganun eh. So, yung ginagamit is yung deviation. Okay? Ano tayo dito ang deviation? Which is magagamit mo later on pag compute ng deflection. Sige lang ha, discussin natin yan. So, meron tayong dito ang deviation. Okay? Yun yung tawag niya. Na? Ayan. Na? So, ito na yung moment ng area. So, madali na tanda, no? First, EI theta equal area. Diba ganun lang? Yung pangalawa, uso kasi ito ngayon, no? Parang ano lang, EI tax. Ayan, no?
So, magbayad dapat ng tax, ha? So, EI tax. Daling tandaan, ha? And then may pattern yan, ha? For example, gusto mong kunin yung deviation ng point B with respect to A. So, dapat yung segment, yung area na i-consider mo is within yung segment ng AB. So, AB, or okay na din yung BA, no? Pareho naman din yung dalawa, no? Kung titignan mo siya sa A to B or B to A, it doesn't matter. Basta kung division ng B to A, so dapat yung segment mo is AB. And then, yung centroid mo, ito yung pinaka-importante. Dapat di ka mabaliktad talaga dito, no? So, pag yung division mo is with respect to B, pag yung division mo is at point B with respect to tangent line drawn through A, so yung magiging centroid mo is patungong B. Okay? So, ganun yan, ha? That's why, kung meron ka ditong division ng B, so yung centroid mo patungong B. So, for example, gusto mong kunin yung EI tax. Yung basa ko dito is EI tax lang, ha? Mas madali kasi siyang basahin ng ganun. Okay? So, EI tax, for example, gusto kong kunin yung division ng C, no? With respect to tangent line drawn through B. So, magiging formula ko is EC, yung area. And then, yung centroid niya, patungong C. Okay? So, imagine, no? For example, ito yung A tsaka C, no? Ganun. Ito yung moment diagram by parts mo. So, pag namali ka dyan, for example, kung X bar, kung ito yung center of gravity natin, or yung centroid niya, so kung yung centroid niya patungong C, so meaning, ito yan, yung ibig sabihin niya, na patungong point C, bale, na. So, ngayon, pag namali ka dito ba, na? Kasi, di mo alam yung pattern, ganyan pala. Assuming nalagyan mo ng A yan, X bar patungong A. So, bali, dito yung kuha mo, no? Which is wrong, no? Kasi, yung rule, kung division ka ng point B, yung centroid patungong B lahat. So, magkaiba man to, di ba? So, ano lang, be careful lang, ha? Okay? So, ganun lang naman din yung pattern, madali man din tandaan, no? Okay, klaro ba? So, I hope klaro yung pattern, ha? Division ng B with respect to A, so yung segment is within AB. Then, yung centroid patungong B lahat. No question, ha? Sige, proceed tayo. So, ganito yan, ha? Assuming meron tayo ditong beam. It is supported with a roller support and a hinge support, no, at both ends. Then, lagay natin meron siyang mga applied load. Okay? So, meron niyang deflected shape, di ba? Nga pala, no? Yung area moment, the same siya sa unit load of virtual. Yung first step nila is mag-assume ka kung ano yung deflection. Is it downward or is it upward? Yun yung pinaka-una mong ginagawa dito. Mag-assume ka. So, since based on assumption sila, so pagdating mo sa dulo, di ba, mako-compute mo yung deflection, ha? So, doon lalabas yung sign convention niya, na if ever positive, yung sagot mo, meaning tama yung assumption mo. Pag negative naman, meaning mali yung assumption mo. Kasi yun man yung una mong ginawa, nag-assume ka, eh. Okay? Huwag mong kalimutan yan, ha? Pinakauna mong gagawin yan sa area moment method tsaka sa unit load method. So, ngayon, nag-assume ako, kasi gravity loads, by common sense, alam kong downward yan, ha? Pero, assumption mo lang talaga yan, first, na. Kasi di mo man alam. Pero, anyway, may common sense man din yung tao, eh. So, downward bale, na. Ngayon, mamimili ka kung saan ka magdodraw ng tangent line. Depende sa'yo, na. It's really up to you. So, pwede ka sa right side or sa left side, na. It's really up to you. Ngayon, ito yung deflected shape natin, assuming andito yung point of interest natin. Kumbaga, dito yung required na deflection. Okay? Sige. So, sabihin ko, deflection. Gamma, na? Okay, yan yung required deflection natin. Ngayon, para ma-compute natin yung required deflection na yan, yung ginagawa natin, ganito, no? Okay, assuming na lagyan ko na lang ng mga designation dito para madali lang din yung pag-label ko ng mga yung ito siya, division to with respect to ganyan. No? So, lagyan natin A.
then dito B, then dito C. Okay? Then, piliin ko na lang yung A. Dito ako mag-draw ng tangent line. Ayan. Extend ko na lang to. Ha? Gawa natin na ngayon. Ano yan? Moment diagram by parts. Okay? See. Before natin gawa ng tangent line, discuss ko muna yung moment diagram by parts na kasi napag-usapan ko na din yan kanina pa. So, discuss na lang natin paano ba ginagawa yung moment diagram by parts. Okay? So, ganito yan. Yung moment diagram by parts is parang ina-assume mo na lahat cantilever beam. Okay? Ina-assume mo lahat yan cantilever beam. Okay, so assuming meron kang cantilever beam dito, no? Then, assuming meron tayo ditong applied load na P. Ngayon, yung gagawin mo lang dito para maka-generate ka ng moment diagram by parts kasi individual by parts na? From the word itself by parts, kumbaga individual yung force. Gagawan mo ng moment diagram yung concentrated load, gagawan mo ng moment diagram yung moment load, yung uniformly distributed load, yung triangular load, no? Bali, by parts siya, no? Kumbaga individual yung gawa mo. So ngayon, kung gagawan mo ng moment diagram yung point load, yung mangyayari, ganito. Parang kukunin mo lang yung moment niya dito sa may fixed support niya. Okay? Kukunin mo lang yung moment sa fixed support. So kung may P ka, kukunin mo lang yung perpendicular distance niya. Assuming na yung perpendicular distance niya is L, so meaning yung moment natin dito is PL. Klaro na? Extend ko yan sa baba. Then, dito ko gawa ng moment diagram by parts. So, ngayon, dito ko nag-start. Then, ito siya is negative kasi ito pag ganito na. Lagi naman ganun, na. Kasi nasa support ka, na. Na-absorb kasi nung fixed support yung moment. So, kumbaga, going down yan, no? In this direction, na. Kasi going down ito, So, galing dito, from here, minsan kasi makabisaya ako, no? So, anyway, kasabot mo ng Bisaya, no? Charot, no? Ang uwan, di mo kasabot, di ba? So, anyway, so, start here, no? 0 kasi yan man yung location ng point load mo. So, mag-0 ka talaga niyan. Then, pagdating mo dito sa fix support, itong magnitude na to yung gagamitin mo. Kasi yan man yung moment mo. So, kumbaga, negative PL ka, no? Kasi nasa baba. Negative moment kasi yan, So, meron kang height na negative PL. Connect mo lang yan linearly, na? Kumbaga, basta point load ka, first degree yan pagdating mo sa moment. So, ganito yung itsura niya, triangular. And then, naka first degree yan. Klaro ba? Klaro, no? Sige. So, minsan, magamit natin to, mostly, no? Sa mga beam, yung sa reaction. Di ba yung mga support reaction natin, lahat yan concentrated load. So, most of the time, doon mo siya ma-apply, ha? At saka, kung may applied load na concentrated load, ma-apply mo din ito. Pero kung walang concentrated load, mostly dun sa reaction mo makikita. No? So, assuming meron tayong reaction at A dito. And then dito natin, so since dito yung required natin na deflection, anyway, meron kang option kung depende sa'yo kung saan ka gustong kumuha. Pwede dito, pwede dito, pwede dito. It doesn't matter. Walang problema. It doesn't matter. So, assuming ko na lang, no? Para komplikado tignan. Pero pwede na yun dito. Dito ako gumawa ng fix support. Pero gusto ko kasi magkabilaan na. At least alam niyo kung paano na. So, assuming na lang na dito natin papuntahin lahat ng moment. Okay? Dito natin papuntahin lahat ng moment. So, para mapunta lahat ng moment dito, gawin natin fix yan. Okay? So, parang naglagay ka ng wall ba na? So, cantilever na bali ito, di ba? May fixed wall ka, then meron kang ganito, beam. Then may reaction ka dyan. So, parang cantilever beam, no? Huwag mo nang isali ito, no? Kasi kung yung tingin mo dito, meron kang fixed support, may beam ka, then may ano ka dito, may support. So, prop beam tawag dyan, no? Pero kung tatanggalin mo lang to, tatanggalin mo yung support dito, gawin mong force na lang yan. So, parang ito na lang yun, tsaka yung volt. So, cantilever yun. So, yung mangyayari, ganito yan, triangular, pero going up, na?
going up ka, no? Kasi then 0 siya dito, di ba? Okay? So parang ganito yung magiging itsura niya. So kunin mo yung moment. So yung moment is obviously yung reaction dito times yung distance dito. Assume natin yung distance is d. So meaning yung moment is RA times d. So from 0 to RA times d. Connect mo lang yan. First degree. Okay? Klaro ba? Klaro na? Sige. Anyway, again, pwede ka mag-reference. Gusto mo pupuntahin lahat ng moment sa point C. Wala problema na. Kahit saan ka talaga pwedeng mag-reference. It's really up to you. Na? So, yung rule naman is, piliin mo lang kung saan yung hindi komplikado. Yung ano ba, yung hindi ka mahirapan mag-complete ba na. Ito sinadya ko lang tayo. Okay? Pero kung ako, mas maganda sa end-to-end na lang. Anyway, so gano'n na. So dito naman sa kabilang side, may reaction din tayo dito. So pwede rin gawin natin fix to, no? Support. Then meron kang RA, so going up din yan. So kumbaga RC times lagay natin yung distance dito is Z. So kumbaga meron kang moment na RC times Z. So yun yung moment mo dito. So 0 yan, no? Kasi dito yung starting niya eh. So 0 going up. Kasi going up yung first. So going up. First degree yan. Okay? So ganun yung moment diagram by parts for a concentrated loop. So I hope klaro, no, kung paano gumawa ng moment diagram by parts pag concentrated loop. Okay, pero meron pa kasi tayong iba pang mga forces na. Okay, assuming yung force natin ngayon is uniformly distributed loop. So paano naman ito pag ganito? So, the same concept dito, di ba? Yung gagawin mo lang, kukunin mo lang yung moment dito sa fixed wall. Fixed support. Okay. So, assuming ito yung length ng beam natin. So, yung moment niya is obviously, kukunin mo yung equivalent concentrated load nito, di ba? Which is area lang nung uniformly distributed load. No? Kapag meron kang W times L. So, ngayon, ito na yung concentrated load niya, then yung location niya, or yung distance niya from the fixed support is half nung L, no? Kasi ano man to, rectangular man to. So, half nung L, no? Kumbaga, L divided by 2 ka dyan. So, meaning, yung moment is yung WL times yung L divided by 2. So, i-simplify mo yan, magiging ano yan, WL squared divided by 2, di ba? So, okay na, may moment ka na. Pero, hindi ko naman sinisimplify na yan eh. Okay naman to, di ba? Kasi i-compute mo lang to sa calculator mo. Kung ano yung value dito, numerically, ilagay mo lang, times nito, then times ka nung kalahati nito, then may moment ka na, di ba? So, there's no need na i-memorize mo yung formula na. Yung iba, minimemorize nila yan, eh. Iwan ko, ba't yung ginawa yan? So, huwag yung gawin sa sarili nyo yun, na. Ano lang, parang nagmo-moment ka lang, na. Ganun lang, para di masakit sa ulo. Marami pa kasing formula, eh. Okay, extend natin yan. And then, gawa natin ng moment diagram by parts na. Okay, so I hope klaro yan. So ngayon, may rule tayong ganito, no? Na kung ano yung degree mo, kasi load, di ba load man daw? Tawag natin dito. Load diagram. Kung ano yung degree dun sa load diagram mo, sabihin natin N. Pagpunta mo ng shear diagram, may shear diagram tayo, di ba? Di ba, plus 1 lang tayo sa degree niya. So meaning, pag moment diagram ka naman, magpo-plus 2 ka na, kasi laging plus 1 yun eh. So, kumbaga, n plus 2 ka na kasi plus 1 ka pa. So, magiging n plus 2 yan. So, ganito pala na, kung ano yung degree mo doon sa load diagram, plus 2 ka lang doon sa para makuha mo yung degree ng curve for your moment diagram by parts. Okay? So, I hope klaro yan. So, kumbaga, mangyayari dito is 0 tayo kasi dito man yung starting natin. Then, patungo tayo sa fixed support natin. So, which is yung WL times L divided by 2. Again, this is a negative moment. So, it should be nasa baba na. And then, ito na. So, meron ka ng pa-curve dito. Basta rectangular, triangular, pa-curve na talaga yan. So, ito yung moment diagram by parts natin.
So, ano yung degree? So, ito yan. So, since flat to, so meaning 0 degree yan, diba? Kasi flat eh. So, plus 2 kapag dating mo dito sa moment diagram by parts. So, kumbaga, this one is a second degree. So, this is a second degree spandrel. Okay? Second degree spandrel. Klaro ba? So, kung nagkuha ka lang ng moment na, okay, paano naman pag triangular, no? Maging triangular yan. So, pag magiging triangular yan, yung mangyayari, okay, yung mangyayari, yung ito, kasi mas malaki na yung congested na yung force dito. So, ito lalapit yan sa ano, yung resultant parang lalapit yan kung saan yung congested yung load, no? So, parang ganyan. So, ganun pa rin, no? Kukunin mo yung equivalent concentrated load nito, which is area lang ng triangle, so which is 1/2 ng base, which is L, times yung height, which is yung omega, na. So, kumbaga, meron kang WL divided by 2. Yan, since triangle to, so meaning yung centroid niya, starting from this one, is 1/3 ng base niya, which is L. So, that's why it's L divided by 3. So, ganun lang, kukunin mo lang yung moment dito. So, di ba, ano lang yan? Force times distance. So, magiging WL divided by 2 yan, times L divided by 3. So, okay naman to, di ba? Kasi magsusolve ka lang numerically nung area niya, tsaka yung moment arm niya. Then, may moment ka na. So, minsan, yung iba, minimemorize na lang nila din to. WL squared divided by 6. Pero again, I don't recommend that one. Magagawin sa sarili mo yan. Na, mas madali man yung, mas madali mag-compute ka lang ng area. So, ng distance. Okay na. Walang formula. Okay? Pero anyway, kung ganahan ka naman na mag-memorize, wala man yung problema. It's your, choice, na. Pero di ko recommended yan. So anyway, this is moment diagram by parts. So ganun pa rin, no? Pa-curve siya. So 0, pero yung moment natin dito is negative WL divided by 2 times L divided by 3. And then, pa-curve yan. Ito yung moment diagram by parts natin. So yung degree dito, kasi first degree man to. Kasi line man. Diba? Basta line first degree yan. Pag dating mo sa moment diagram by parts, it should be plus 2. So 1 plus 2. Diba? 1 plus 2, 3 yan. Tama ba? 1 plus 2 equals 3, no? Depende, sir, no? Kung gusto kong plus 1, matry na tayo niyan, no? Matry na tayo niyan, no? Depende, no? Kasi kung... Okay, awa ito. Hindi ko alam ba't na-train yan. Anong meron doon, no? Like, anong meron doon? Hindi ko maintindihan. Anyway, siguro kasi matanda na ako, no? Okay. Aside sa sa point load, rectangular, uniform distributed load, tsaka triangular load, meron din tayong load na moment, no? Which is special to, no? Pero anyway, madali man itong tandaan, no? Kasi common sense man to. So, alam naman natin, no? Na yung support reaction is resistance, di ba? Kung may applied, so yung support yung gagawin niya, i-resist niya yung applied load. So, ano yung magiging direction nung moment mo dito kung ganito yung moment niya? So, it should be the same magnitude but opposite sign. So, kung ito siya clockwise, then this one should be counter. Okay? So, ganito yung itsura niya. So, di ba pag iten mong i-bend yung beam dito ng ganito direction, di ba sisimangot yan? Tama, no? Nakasimangot ba kayo dyan? Sana happy lang, ha?
Okay, sana happy lang. Kahit marami ng problema, no? Dapat happy lang. Mahirap, no? Kung marami kang problema, then happy lang, mahirap man. So anyway, um, yung beam sisimangot, no? Sisimangot. So, negative yan. No? Negative yan. Saan ako simangot? Negative, sad eh. May positive bang sad? Wala, no? So, ganun lang ha. So, pagdating mo ng moment diagram by parts, kasi yung choice mo dito, yung moment diagram by parts ko ba nasa ilalim nung X? Parang yung line na to or nasa ibabaw, no? So, ito lang yung iisipin, ha? Para di ka malito. So, it should be nasa ilalim. Then, kasi moment, di ba, moment diagram by parts to? Moment man to. So, kung na yung moment dito, yun na din yan, ha? Pero since nakasimangot yan, it should be negative n. Klaro ba? Okay? I-flip natin, no? So, pag i-flip natin yan, di magiging ganyan yan. Tama, no? So, pag ganito naman yung direction niya, counter, so meaning, yung sa support mo, i-resist niya to. So, in the same magnitude but opposite sign. So, it should be a clockwise moment. So, pag ganito naman yung, yung direction mo, di happy yung beam mo. Di ba? So, pag happy yan, positive yan, no? Di ba? Depende kung, kaya ako matrend yung dana, no? Kung yung dana. Hindi na ako mag-gets na kung ano yung memes, no? So, anyway, so, positive yan, no? Positive ha, klaro na. Kasi naka-smiley siya daw. So, ganun. Okay, I think yan na, no? So, punta tayo dito, balik tayo sa, yung pinaka, ang dami nating napag-usapan, no? Before tayo maputo dito sa moment diagram by parts, no? So anyway, since naka-general, so mag-assume na lang ako ng mga dito. Yung parang pa-curve lang. So, unahin ko muna yung dito na part. So, assuming, again, so since dito yung gusto kong reference, kumbaga lahat ng moment, magtapok, di ba, no? Like, lahat ng moment, andito lahat, no? Yun yung gusto natin. So, lagyan natin ng fixed wall dyan. So, parang ito na lang yun. So, kumbaga, meron kang cantilever beam loaded with this loading diagram. So, anyway, wala man tayong degree. Mag-assume lang tayo. So, pero it's very expected na yan, curve. No? Kung at least second degree. So, yung moment, dito tayo mag-start, patungo tayo dito sa fixed support. Kukunin mo lang yung moment, yan, then okay na. So, may ko na dyan. Sabihin natin n degree lang. Kasi di ko man So, ganun din sa kabila. Ayan. May natin fix yan. Ito na yan. Then, considering this one, assuming ganun pa rin, kukunin mo yung moment. Depende na yan kung uniform distributed or triangular. It doesn't matter. Trapezoid na kaya. So, kunin mo lang yung moment, no? And then, yun na yung height niya din dito. So, ito yung tinatawag natin moment diagram by parts. Diyan sa point B. Klaro? Good, na? Good, kay klaro. Okay. Nga pala, yung mga tawag natin dito is spandrel. No? Kung makakita ka ng mga ganitong itsura, spandrel tawag dyan. Kilala nyo man yan, no? Posible hindi, no? So, kilala nyo talaga yan. So, kumbaga, yung mga area dito, mostly, naka-spandrel yan. Minsan triangular, no? Tulad nito. May square din. Pero, kung uniform distributed load, expect ka talaga ng spandrel. Okay? And then, yung centroid naman dito, so dapat alam din natin ano yung centroid ng spandrel. So, it's very crucial, no? So, dapat alam natin yung area tsaka yung centroid ng spandrel because we're dealing with spandrel, no? Most of the time sa problem. So, pag-usapan natin yung spandrel, no? Sige, pag-usapan natin. Paano ba? So, alam natin na meron tayong rectangle, di ba? Pero parang square, no? Bayaan mo na, no? Pasensyahan mo na. So, basta may base tayo, may height tayo dyan. So, kumbaga, yung area ng rectangle natin is base times height, no? Ngayon, kung lalagyan ko yan ng second degree curve, so meaning, yung tawag sa shape na yan is
Tama, no? Parabola, no? Parabola, tama. So, yung parabola is 2/3 base times side, no? Okay? Parang kinakausap mo yung sarili mo. Anyway, so ngayon, kung parabola yung ito, so anong tawag dito? Yung ito siya. Anong tawag dyan? Yan. Anong tawag dyan? Tama, no? Spandrel, no? Yan yung spandrel. Tama kayo. So, since second degree yung curve na to, so this one is called second degree spandrel. Okay? Kasi meron tayong third degree spandrel, fourth degree spandrel. Depende kasi yan. So, it's very obvious na yung area ng spandrel is yung area ng rectangle minus yung area ng parabola. Ngayon, yung area ng rectangle is space times height. Yung sa parabola naman, 2/3. So, meaning, yung area ng second degree spandrel is 1/3 base times height. So nga na siya, na? So, para namang parang inassume mo na parang ngayon mo lang nalaman yung derivation, no? Posible naman. So, alam kong alam yun. Okay, meron tayong family of spandrel. Unahin natin yung sa triangle. Yung triangle is first degree. Then, meron tayo ditong base, no? And height. Ngayon, first degree yan. So, yung area niya is 1/2 base times height. Tama, no? Okay. Ngayon, kung magiging second degree yan, so ano yung magiging area niya? Yung kanina, no? Diba, 1/3 yun? So, 1/3 base nung base times height. So, paano pag magiging third degree? Tama, no? Tama yung naisip mo, no? 1/2, 1/3, 1/4, no? So, naka-sequence yan. Kasi sequence mo nito, 1, 2, 3. So, 1/2, 1/3, 1/4. So, meaning, kung gagawin mong n degree to, like, di mo alam ba? So, pagdating mo dito, magiging n degree yan, ha? So, meaning yung area niya, sorry, nag-blackout yung isip ko. So, para dito, magiging yan, n plus 1, correct, na? Amazing. So, ito, n to. So, meaning, para makuha mo to, it should be n plus 1, na? Like 2 plus 1, 3 na. Okay? So, ngayon, kung n to, so para maging 4 yan, so this is n plus 1 pa rin. Tama, na? Okay. So ganito pala yung general formula nung area ng spandrel. 1/2 nung n plus 1 base times height. Okay? Okay, how about centroid? So, yung centroid naman, assuming ito yung centroid, again, pwede mo skip to, kasi talaga parang beginners talaga, no? So, kung kabisado mo naman, skip mo na lang. Okay. So, meron ka ditong 1/3 ng base, no? Wala namang violent reaction, no? So, hindi mo na kayo makareact, no? So, anyway, meron kang base divided by 3. So, dito naman sa second degree spandrel, so, ano kaya yung, location ng centroid niya? Tama, no? Tama yung naisip mo, no? So, kung 1/3, 1/4 dito, no? Correct. So, meaning, pagdating mo dito sa third degree spandrel, tama din yung naiisip mo. 1/5 na. No? So, 1/3, 1/4, 1/5. So, ganun pala, na? So, kung gagawin mong n degree to, para ma-achieve mo yung 3, so it should be n plus 2. Kung n to, para ma-achieve mo yung 4, it should be n plus 2. Kung 3 to, para ma-achieve mo yung 5, it should be n plus 2. So, general formula pala, nung centroid, okay, nung spandrel is n plus 2, 1 over n plus 2 times the base. Klaro? Nice. Amazing. Okay. So, ito siya 1/3, di ba? Yeah, di ba tawag natin dito is remaining na lang?
ito siya B, meaning whole yan, 1. So, meaning kung 1/3 to, para maging 1, so kulang ka ng, kasi yung goal mo dito is maging ano eh, di ba, yung denominator niya is 3. So, magiging 3/3, yun yung goal mo. So, meaning, ito siya is 2/3 nung base. Klaro, no? So, yan yung 2/3 ng base. Okay, pero may ibang na naguguluhan pa rin dito, no? So, at least maklaro na natin to, no? Ngayon pa lang, no? Dapat maklaro mo na yan, no? Kasi pressure naman to, no? Malapit ng board exam, no? Kaya ginawa ko yung mga ganito. So, okay, ngayon, 1/4. Oh, so, paano na yan? Okay, may 1/4 ka, no? Yung goal mo is makakuha ka ng 4/4, no? Kasi yung 4/4, 1 yan. Tama, no? Grabe. Huwag mo na i-calculate yan, ha? So, 1/4, no? Para maging 4/4, kulang ka ng 3/4. So, that's why ito siya is 3/4 nung B. Okay? Okay? Asa ngayon ako na nadungog na? Okay. So, anyway. So, dito, 1/5. Ito, yung goal mo is makakuha ng 5/5. So, meaning kulang ka ng 4/5. So, that's why yung distance dito, yung remaining, no, yan, is 4/5 ng B. So, ganun lang, ha? So, para di na kayo maguluhan, ha? Ganun yung isipin nyo. Kung, okay, 1/3. So, I need 2/3. Kung 1/4, I need 3/4. Kung 1/5, I need 4/5. Okay? Klaro? So, again, huwag mong kalimutan na yung formula ng spandrel is 1/n+2 times B. Pero, usually, pinapattern mo lang ganyan. Okay, first degree. Ganun, no? Ngayon, yung ginagawa ko, pag nag-solve ka na kasi pagdating mo sa moment diagram by parts, sobrang dami ng mga ganito eh. So, minsan ganito yung term na ginagamit ko na at least sanayin ko na lang din kayo, no? Kasi mamaya, ito yung mga term na gagamitin ko para di kayo maguluhan. Okay? So, minsan, yung ginagawa ko ganito. Yung concern ko, for example, yung base natin sa, which is most of the time ganito. So, ito yung base natin. Diba? Yan yung concern mo, like. Yan yung, parang dyan mo kukunin yung location ng centroid. Like, saan dito? So, yan yung concern mo. So, since dito yung concern ko, dito yung magiging ground ko. Okay. Pag ginawa kong ground siya. So, yun yung term na gagamitin ko mamaya, ha? So, di lang kayo maguluhan. Gawa-gawa ko lang yun, ha? Para madali siyang for me lang, ha? Madali siyang ituro. Ganun. So, kung ito naman, di ba, ito yung concern mo, no? So, magiging ground mo yan, ha? So, yung part na hindi mo concern, gawin mong wall yan, ha? Yung wall yan. So, ganun lang. So, kung dito ka sa ground, so, magiging ground yan. So, meaning kung di ba, may centroid ka man dito, na? May centroid ka dyan. So, yung concern mo, kung ano yung distance niya patungo dito. Ang ganun ba? So, sasabihin ko lang yung distance patungo dito sa ground. Kasi yung point dito is nasa ground, no? So, that's why I call that one sa ground, no? Yung ginagamit kong term. Ngayon, kung patungo ka sa wall, so, ito yan, ha? So, ganun ba, na? Ganun yung gagamitin kong term. So, ito, tatawagin yung kung wall. Okay, so I have this ground and I have this wall. Yun yung gagamitin natin na term. So, yung kanina na formula, yun yung patungong wall. Yung example, kung second degree, so ito yung 1/3 of the base, no? Kung patungo kang wall. And 2/3 naman kung patungo kang ground. So, ganun yung ginagamit kong term pag nagtuturo ako. So, sanayin ko na lang kayo, no? Kasi ako man yung kung plano nyo makinig, no? Hanggang dulo, no? So, kung di naman, skip mo na yung video na to. Okay? Sige. So, assuming, no? Assuming lang, pero most of the time, ito yung talagang setup natin, no? And then, ito, 3/4, no?
Wait lang. Ano yung sinulat ko kanina? 1/3 ba yan? So, mali yun, no? Dapat sa triangle yun. So, it should be 1/4, ha? Hindi ko na malaya, no? I'm so sorry. Okay, then dito is 3/4, na? Again, plus 2 ha, lagi. Plus 2, na? Parang ano lang yan, eh. Parang reflex ng kamay mo, na mali tuloy, no? Anyway, so you have b divided by 4. Then this one is 3/4. Okay, klaro ba? Okay, ngayon, example lang, no? Yung concern mo, kunan, is yung h. Like, saan dito yung location ng centroid. Pero, di naman nangyayari yan, ha? Sa ano natin? Sa area moment, no? Masugla tayo dito sa baba. Pero ano lang, para lang flexible kayo, is alam nyo. So, gawin mong ground yan, kasi dyan man yung concern. Ngayon, kukunin mo, so ito yung sasabihin kong ground. And then, yung hindi ko naman concern, yung dito, no? So, gawin kong wall yan. So, dito lang ko lang titignan. So, kung ito yung centroid natin, second degree plus 2 ka, so magiging 1/4 yan. Patungong wall. Okay, basta patungong wall, yun yung maliit, no? Maliit basta patungong wall, no? Kasi yung centroid malapit sa wall, ha? So, kung 1/4, so 3/4 dito sa kabilang side. Klaro ba? Okay, klaro yan, ha? And then, huwag niyong kalimutan yung mga general formula natin, ha? It's very useful. Okay? So, okay na, no? So, wala tayong problema sa span. Yung problema natin dito. I think wala na, no? So, pwede na tayo mag-proceed dito. Okay, ngayon, yung gagawin mo is gagawa ka ng tangent line, ha? Gagawa ka ng tangent line. Okay? So, tawag natin dito is tangent line drawn through B. Ngayon, kung kukunin mo yung distance na to, ito siya ba? Yung, di ba, deflected shape yan, ha? Okay. Any vertical line na mag-connect dito sa deflected shape tsaka dito sa tangent line deflected shape tsaka tangent line, tawag doon division. So, meaning, ito points ito, then ito tangent line drawn through A, na? So, meaning, yung tawag natin dito is division nung point C, okay, with respect to A, which is with respect to the tangent line drawn to A. Ganito yung magiging itsura niya. Very crucial yan, ha? Kasi, imagine, no, pag mali ka ba, na? Like, division ng A with respect to C, yung magawa mo. So, mali ka na sa EI tax mo, no? Di ba? Yung sinabi ko kanina. So, mali ka na dun. So, it's very crucial talaga, no? Dapat tandaan mo lagi na ganyan, ha? So, ngayon, ito point B to. So, starting here, dito sa deflected shape, patungo dito sa tangent line, tawag natin dito division. Ano yung pangalan niya? Ito yung division ng point B. Okay, mauna yung mga points sa deflected shape. Then, yung over na, dito naman yung sa tangent. Ha? So, ito yung division ng B with respect to tangent line drawn through A. Klaro ba? Klaro naman yan, ha? So, ganun, ha? Ngayon, kukunin mo yung deflection, ha? Kasi yung formula natin sa second moment area method is naka-division. So, kumbaga, two-way process, no? Yung pag-compute pa ng deflection. Kasi dadaan ka pa man dito before mo siya makuha. So, yung gagawin mo lang is kukunin mo lang yung triangle na to. Naka-triangle yan, ha? Then, kukunin mo din yung triangle dito. So, meaning meron kang similar triangle, na? Diba? Itong triangle na to, tsaka itong triangle na to. Similar yan. Ngayon, they share the same angle. Okay? Diba? Kung ano yung angle nito, yung ito ba? No? So, itong triangle na to, tsaka itong triangle na to, share the same angle. So, since they share the same angle, meaning applicable si ratio and proportion, or yung similar triangle. So, by ratio and proportion, it's very obvious nga, yung division ng C with respect to A, all over yung length, so referring this one, is equivalent nung yung distance na to, which is division ng B with respect to A plus the deflection. All over sa distance, assuming ka na lang Z.
So, ngayon, i-compute mo man yung, yung mga division. Like, kukumputin mo yung division ng B with respect to A. So, gagamit ka ng EX. Di ba? And then, if you want to calculate yung part naman dito, yung division sa C with respect to A, EX pa rin. So, EX, area, and centroid. So, since with division ng C yan with respect to A, so yung area ng segment should be EC. And then, yung centroid patungong C. So, imagine, pag namali ka, yung sabi kanina, yung nagawa mo A to C, di yung division, yung centroid mo dito patungong A. So, maling-mali ka na talaga, Okay, so ingat lang. Klaro ba? So, iyo, klaro yan. Ayan. So, ibig sabihin dito, assuming ito yung division ng B with respect to A, kukumpute natin. Di ba ito A yan, then ito B. Then ito C. Tama na? A, B, C. So, pag sinabi mong area nung AB, so meaning, yung area lang na covered nung segment AB. So, ito yung A natin, ito yung B. So, meaning, yung portion ng B and C, kalimutan mong nag-exist mo. Hindi kasali sa calculation niya. Klaro ba? Hindi kasali sa calculation niya. So, yan yung area ng AB. Okay, paano yung centroid? Yung centroid, may triangle ka dito sa itaas. Di ba? May triangle ka dito sa itaas. Ayan. So, yung centroid, dalawang choices mo. Either patungo kang point A, patungo kang point B. So, dito mo siya titignan. So, since nakalagay dito is centroid patungong B, so yung centroid patungo dito. So, imagine pag namali ka dito. So, maling-mali na talaga, So, dapat ingat ka talaga pag nagagamit ka dito. So, yun lang man din yung titignan mo, yung pattern. Hindi ka na mawala niyan. And then, dito naman sa spandrel, sa baba, ganun pa rin, Kung ito yung centroid mo, so patungong B. Kasi yun man yung sabi dito sa formula. So, ito na. Kukunin mo yung area times mo yung ito. Kukunin mo yung area times mo yung ito. Okay? Pero hindi siya ganun diretsyo na like area times ito plus area times ito. May sign din to. May plus minus din yan. So, ganito lang. So, dito sa itaas, like, di ba, may horizontal line ka, Pag above that, taken as positive yan. Pag below that one, below that line, taken as negative yan. Okay? Pero, hindi pa siya mag-stop dyan, May modification pa yan kasi meron tayong sign convention para sa division. So, ito yung default talaga, plus, minus, plus, then plus above, minus pag below, Default yan. Pero nagbabago yung sign dyan dahil sa sign convention ng division mo. Okay. Dalawa lang man yan, plus or minus. So, yung division natin, pag ganito yung itsura, like meron kang downward tangent line, then yung downward slope. Okay? Downward slope tsaka downward tangent line. Tandaan nyo yan. Downward tangent line tsaka downward deflection. Positive yung division. So, meaning, lahat ng sign dito, multiply mo ng positive. So, therefore, walang mabago, di ba? At is yung sign. So, plus yan, minus ano ba? At is yun, Kasi nag-times ka lang ng plus, So, kumbaga, yung standard, Above, plus, below, minus. So, i-try natin i-flip. What if pag ganyan? So, babaliktad din yung mga sign, di ba? Kasi piniflip mo So, babaliktad din yung sign. So, ganito lang. Pag yung tangent line mo is increasing, kasi yung kanina, decreasing, di ba? Going down. Ngayon, going up, And then, yung deflected shape mo is upward. Okay? So, ganyan, Ito naman yung tatandaan mo. So, meaning, ito siya should be taken as negative. Okay? Yung mga division dyan, negative lahat yan. So, itong negative na to, i-multiply mo yan sa mga sign convention dito. So, kumbaga, ito times negative.
So, kung times negative yan, so mangyayari dito, magiging negative to, di ba? Like, positive times negative, negative. Ito, negative din. Ito naman, negative times negative, positive. So, therefore, ganito pala, na. Pag ganito siya, upward deflection, then upward tangent line. Okay, upward slope. Upward deflection, upward slope. Babaliktad yung sign. Kung sino yung nasa itaas, yun yung negative. Kung sino yung nasa baba, magiging positive. Klaro? Klaro, no? Okay. Pero minsan, titignan mo yan, ha? Minsan may mga ganito, no? Going up siya, going up yung slope, pero yung deflected shape dito, pag ganyan. So, pag ganito yung setup, meron kang downward, then meron kang ganito. Di ba pareho na yung kanina? Yung kanina, meron kang ganyan, and then meron kang ganyan. So, parang ganito lang. Parang binaliktad lang eh, no? So, meron kang ganito, then meron kang downward. So, meaning, yung standard na sign convention, no? Plus sa itaas, minus sa ibaba. And then, kung meron kang ganyan, so, ito na yun. Pasok na to. So, meron kang upward, then downward na deflection. So, magbaliktad yan. No? Negative yung sa itaas, positive naman yung sa ibaba. Ha? So, ingat lang tayo dito pag gagamitin mo. So, medyo komplikado na, pero mabili akong ganahan na gamitin. Pero alam ko yung method mo. Okay? Pero may shortcut ako dito, no? Yung Kalakis deflection method ko. Yung gawa kong method. Okay? Klaro ba? Klaro yun, no? So, I think pwede na tayo mag-proceed sa calculation natin. So, medyo mahaba-haba yung pag-usapan natin, ha? Sige, solve natin. So again, first, na-compute naman natin to sa previous na meeting, no? So i-wrap up ko na lang yung support reactions. Again, yung R2 compute natin yan by summation of moment ito sa 0.1. So meron ka ditong R2 times 30 minus 12 times 40 and then minus 2 times 30 times 30 divided by 2. Napakita ko na to, no? Sa previous na mga videos natin. So equal to 0 using your calculator, masolve mo yung R2 for 6 keeps. Then by summation of forces along y. So, kumbaga, meron kang 12 plus yung 2 times 30 minus yung 46. So, the answer is 26 keeps. Okay? So, meron ka ditong 26 keeps tsaka 46 keeps. Ngayon, mag-area moment na tayo. So, again, first step is mag-assume ka kung ano yung tingin mong deflection. Yeah. So, yung tanong, ano daw yung deflection at the pre-end? So, mag-assume ka dyan. So, let's assume na yung downward deflection, yung deflection dito sa pre-end is downward. Okay? Kunin ko muna yung moment diagram by parts. Tuloy-tuloy tayo. Okay, yung moment diagram by parts, so parang ganito yung assumption mo. So, it's really up to you, no? Kung ano yung assumption. Pwede ganyan. Pwede rin upward, no? It's really up to you. Anyway, assumption lang din yun. Okay, kunin natin yung moment diagram by parts. So, again, ikaw na din bahala kung saan mo gustong ipunta lahat ng moment. Ikaw na din bahala nun. So, in my case, gusto ko lahat ng moment patungo dito sa point B. Yung line na yan. Lahat ng forces. So, meron ako ditong 26 times distance niya na 30. Di ba ganun lang man? Ayan. So, 26 times 30 is 780. Okay. Okay, next. Itong 2 keeps. 0 degree to. So, meaning this is second degree.
Di ba? Second degree pag uniformly distributed. So, meron ka ditong second degree na spandrel. Yung moment niya dito is 2 times 30 times half ng 30. Kasi dito ko naglagay ng restraint beam. Fixed support na. So, 2 times 30 times 30 divided by 2. So, meron kang 900. Wait lang. Double check natin. So, meron tayo dito 26 times 30, 780. Correct. 2 times 30 times 30 divided by 2. Correct. Okay, next. Yung R2 wala na kasi diyan ka man mag-moment. So, wala man siyang distance ma-generate. Wala siyang distance na pwedeng i-multiply sa kanya. Wala siyang distance na pwedeng i-multiply sa kanya. So, anyway, for the 6 times, for the 6, so wala na. So, next is yung 12 keeps times distance niya, which is 10. Patungo again dito sa point B. So, meron kang, and then kasi point load, so it should be first degree pa rin. So, meron kang 12 times 10. So, we have 120. Okay? 120. Ayan. So, ito yung moment diagram by parts natin. Klaro ba? Okay. Sige. So, ito na, mag-assume tayo na upward. So, yung ginawa ko is nag-assume ako na upward deflection. So, parang ganito. So, ito yung deflected shape natin. Then, yung kinonsider kong tangent line is yung tangent line drawn through B. So, parang ganito yung itsura. Okay. So, ngayon, kukunin natin yung So, di ba point A yan? Then, dito ako tangent line, no? Tangent line drawn through B. So, kumbaga, ito siya is division ng A with respect to tangent line drawn through B. Okay, how about this one? So, kung point C, ito yung division ng point C. Di ba? Kasi point C man daw. So, division to ng point C with respect sa tangent line drawn through B. So, ito siya, tsaka dito sa, for example, ito yung level natin, horizontal level natin. So, ito yung deflection na hinahanap. Okay? Ano yung deflection niya? So, kunin muna natin isa-isa. Unahin ko muna yung division ng A with respect to B. So, meaning gagamit ako ng EI tax. Again, yung rule sa EI tax is kung division ka ng A with respect to B, so again, the area should be EB, and then lahat ng centroid patungong A. Okay? Lahat ng centroid patungong A. So, kunin natin yung mga area nila first. Okay, so since AB tayo, so di ba A yan, then ito B. So, isolate lang natin to, So, ito lang yung i-consider natin na area. So, unahin ko muna to, yung area dito is 1/2 ng base, 30, height niya is 780. So, okay na, 1/2 ng 30 times 780, so therefore we have 11,700. Is it correct? Okay, tama, 11,700. Ayan, lagay ko na lang yung area dito. Yung centroid niya, di ba patungo tayo yung A? So, since patungo tayo yung A, so patungo tayo dito sa ground. So, yun yung malaking part, Kasi kung dito ka sa wall, yun yung maliit, Yun yung first degree man to, so it should be 1/3 ng base. So, meaning this one is 2/3 ng base. Kaya yun yung ginawa ko, 2/3 ng base, which is 30. Yung base niya dito, 30 man to. Ito siya. Diba? Okay? Klaro, Kasi patungo tayong ground. So, yung malaking part niya. So, 2/3 ng 30, we have 20. Okay, next, yung sa baba naman. So, this is second degree spandrel. Ayan, second degree yan. So, meaning, yung area niya, ito first degree. Pag first degree, 1/2. So, meaning, yung dito sa baba, magiging 1/3. Kasi second degree yan . So, kumbaga, meron kang, okay na tayo, So, ito is 2/3, 20 yan.
So, ito naman, yung area niya is 1/3 nung base, 30, yung height niya is 900. So, meron kang 9,000. Okay? And then, yung centroid niya, again, patungo tayo sa point A, no? So, yung mahaba na part, no? So, since second degree spandrel to, so meaning this one is, di ba, yung sa triangle, kung first degree, 1, 2. 1/3, no? Yung dito. So, meaning this one is 1/4 or plus 2 ka na lang ng degree mo. So, meron kang 1/4 nung base kung patungo ka dito sa wall. Kung patungo ka sa ground, yun yung malaking part na. So, kung 1/4, so yung 3/4 yan. Yung 3/4 ng base. So, meron tayo ditong 3/4. Lagay ko na lang muna first yung area. And yung center niya is 3/4 ng 30. So, meron kang 22.5. So, meaning, ito siya patungo dito sa point A is 22.5. Okay? Klaro ba? So, pwede nyo i-post yung video, no? Para mas makita nyo talaga. If ever naguluhan man, ha? If ever lang, naguluhan. Okay na, no? Pwede na tayo mag-proceed, no? So, we have, again, ito siya is downward yung deflection, tsaka downward yung tangent. So, meaning, at least yung sign convention dito. Positive yung nasa itaas, negative pag nasa baba. So, we have positive 11,700 times 20. Then, minus na tayo sa baba. Minus 9,000 times 22.5. So, yun yung ginawa natin dito. So, using our calculator, then we will get the division ng A with respect to B, which is 31,500 all over EI. Klaro? Klaro, no? Sige. Next. So, okay na tayo dito sa division ng A with respect to B. 31,500. Ito naman yung isusunod natin. Yan, division ng C with respect to B. Okay, so balik tayo sa EI tax. Ayan, no? Very crucial talaga to. So, pag C with respect to B ka, so meaning yung segment mo should be within B and C. And then yung centroid mo patungong C. Ha? Ganun lagi, ha? Yes, sir. Yes, sir. So, ganun lang, ha? So, again, we have this B and C. So, ito yung i-consider na natin, ha? So, kalimutan na natin to. Kalimutan muna yan. So, ganun, ha? So, we have B and C. Okay na, no? So, area lang nito. So, 1/2 nung base, we have 10. Yung height is 120. So, may area ka na. Lagay natin dito. So, 600. I-input na niya, 600. Okay, yung centroid, saan ka patungo? Patungong B, patungong C. So, patungong C, sabi niya eh. So, we have patungong C. Yung ito. So, meaning patungo kang ground. No? Pag ground, yung malaking part, no? Kanya, first degree man to. So, meaning yung centroid dito is 1/3, di ba? Ang base. So, meaning yung dito is 2/3 ang base. Klaro? So, 2/3 siya nung 10. So, 2/3 nung 10 is 20 divided by 3. So, meaning yung distance dito is 20 divided by 3. Okay? Okay, ngayon, ano yung magiging sign? So, since yung division natin is negative, di ba? Kasi meron kang upward slope, upward deflection. Di ba? Negative yan. Kaya pag negative yung division, mangyayari lang sa convention ng moment diagram by parts means magbabaliktad na. Negative yung nasa itaas, positive yung nasa ibaba. Di ba? Ganun lang. Mabaliktad lang. So, meaning, yung kukunin lang natin dito is positive 600 times yung distance niya, 20 divided by 3. So, yun ang gagawin natin. So, therefore, yung division natin sa C with respect to A is 600 times 20 divided by 3. So, you have 4,000 all over A. Klaro? Klaro ba? Yes. Ay, guys, din, no? So, yun pala yung sabi ko. Parang mag-true pa lang. So, klaro man, guys, no? So, comment nyo na lang, no? Kung may nalito kayo. Ano ba? So, pala natin sagutan. Okay. So, I think okay na tayo, no? So, okay na tayo dito. Ito. So, yung kulang na lang ito. So, pwede natin i-consider yung triangle na to. So, since they share the same angle,
Di ba? Kasi meron tayong tinatawag na vertical angle theorem. No? Vertical angle theorem, sabi dun, sa vertical angle theorem, na pag meron daw tayong nag-cross na part, ano yung angle dito, ano yung angle dito. Meron tayo dito no? Ito, tsaka yung line na to. So, meaning, ano yung angle mo dito, meron din yung angle mo dito. So, pwede ka maka-ratio and proportion dyan. So, consider mo lang yung division ng AB with respect to B, division ng A with respect to tangent line drawn through B, all over yung distance na to, which is 30. And it should be equal sa total length dito, which is division ng C with respect to B plus deflection ng C, all over naman yung distance na to, which is 10. So, yun yung gagamitin natin na equation. Ngayon, alam natin na yung division ng A and B is 31,500, and then yung sa C to B naman is 4,000. C with respect to B naman is 4,000. So, plug and play lang. Kalimutan mo muna yung EI, ha? So, pagdating mo lang ng computation ng deflection, doon mo na siya ilagay. So, lagay natin, we have 31,500 all over 30 is equal ng 4,000 plus the deflection ng point C all over 10. So, thus, deflection ng point C is 6,500 all over EI. Ngayon, yung nakuha mong value dito is positive. So, anong ibig sabihin? Ayun, nakalimutan mo ulit, no? So, titignan mo lang yung assumption mo. Di ba? Again, this is assumption, na nag-assume ka first. So, yung assumption natin is upward. Yeah, positive man. So, meaning tama yung assumption. Ganun lang, no? Okay? So, I hope klaro yan. So, since the assumption is upward deflection yields positive sign, which means that the actual deflection is upward. Assumption is correct. Okay, how about if namali ka ng assumption? Diba? Kung mali yung assumption ko, sir. So, paano ngayon eh? Ulitin ko? Hanggang umpisa? Hindi pwede, na? So, pag namali ka nung assumption, walang problema, na? Sa assuming, nag-assume ka na ganito. Walang problema kahit ganyan, na? Tingnan natin, ha? So, pag in-assume natin na ganyan, and then, the same, so pa rin, ha? So, yung mangyayari lang dito, ganito. So, ito siya, magiging division yan nung A with respect to B. Kasi, with respect to tangent line drawn through B. Nya dito, ito naman, magiging division ng C yan. Kasi, titignan mo yung ito siya kasi na point. Yan yung point doon sa deflected shape na. So, ito yung deflected shape nung beam na to. Ayan. So, dito yung starting mo ng C. So, C patong tangent line drawn through B. So, ito naman yung from here to here, no? So, division ng C with respect to B. So, meaning, ito siya, yung sa horizontal level na yan, patungo dito sa deflected shape, yan naman yung deflection mo. Diba? So, yung mangyayari ngayon, kung consider mo yung by ratio and proportion, so yung triangle dito is obviously minus lang nung, or just take their difference. Kumbaga, division ng C with respect to B, which is ito yan, buo. Diba? Ito siya, subtract mo nito. So, yung natira, ito na lang. So, pwede ka na maka-ratio and proportion. So, yun yung ginawa natin dito. Division ng A with respect to B all over 30 is equal lang nung nandito na part, ha? Ito siya. Yung division ng C with respect to B minus yung deflection ng point C. Okay? Klaro? Ay, klaro yun, class. Ay, guys, din, ha? Sorry. Mag-throw pala sa kabig. So, lagay natin, ha? So, you have 31,500 all over 30. Then, this is equals 4,000 minus the deflection. Point C all over 10. So, using your calculator, no? Yung makuha mong sagot is negative 6,500 all over A. Di ba lang? The same value, opposite sign. Ganun lang lagi yan, no? Kasi namali ka lang kasi ng assumption mo. So, very expected, pagdating mo ng dulo, magni-negative lang yan. Kasi yun yung indication, no? Okay? I hope klaro yan. So, again, negative sign indicate na mali yung assumption mo na downward deflection. So, since mali yung assumption mo, so, yung actual deflection talaga is upward. Klaro ba? Yung moment diagram by parts. I hope klaro yun. I hope klaro yun.
Okay, how about, baka window ka na, no? Meron pa yan, ha? Meron pa. Yung pinakamaganda dito is ganito. Kukuha ka ng tangent line dyan sa point A. Ito yung mas ganahan ko, ano no? Ito yung gusto ko. O, di ba? Natuto ka pa ng Bisaya, pati Tagalog. So, kasi pagkatapos kong i-Bisaya, i-Tagalog, hindi natututo ka pa sa akin. Charot lang. So, anyway. So, you have division ng A with respect, we have this tangent line drawn through A. Ito yung ganahan ko. Ganahan ko, ano. Why? Kasi wala akong titignan na sign convention ng moment diagram by parts. Kasi lahat sila going down yung, di ba? Lahat sila going down yung ano ko, yung slope ko. Yung mga deflection ko dito going down. Ito din going down din. Di ba? Nasa baba eh. Okay, nasa baba yung mga ano eh. So hindi siya going down. So the correct term is downward deflection, dito downward deflection, then downward yung slope natin. So, kumbaga, plus lahat ng nasa ibabaw, negative kung nasa ibabaw, nasa baba. Okay? Sige. So, ito magiging division, ito yung point B, no? So, ito yung magiging division ng B with respect sa tangent line drawn through A. And then, ito na yung point C ngayon, yung reflected shape. So, starting here, patungo tayo dito. So, ito naman yung division ng C with respect to tangent line drawn through A. Then, ito yung deflection ng point C which is required dun sa problem. Klaro ba? So, isisahin naman natin computein yung mga division nila. Unahin ko muna yung division ng B with respect to A. So, gagamit ako ulit ng EI tax. Again, tandaan nyo lang na kung division ka ng B with respect to A, so yung area mo should be within this segment, E and B. And then, yung centroid mo patungong B. Okay. So, since E and B lang tayo, ito yung A, ito yung B, so isolate lang natin ito. So, neglect mo na lang to, ito lang yung i-consider mo. So, I think pareho lang to kanina, na? Nasolve natin yung area dito. So, 1/2 nung base 30, yung height is 780. So, pinunta yung 11,700. Same kanina, na? Ngayon, yung centroid niya, kasi yung centroid niya bago, no? Kasi kanina, patungong A lahat yan eh. Ngayon, yung centroid dito is patungong B. So, meaning, dito yan. Ito man yung B, di ba? So, meaning, andito yung B. So, patungo dito. So, it's very obvious na kung first degree yan, it should be 1/3 nung base. So, we have 1/3 nung base. So, yung 1/3 natin, yung base natin is 30. So, this one is 1/3 nung 30. So, you have 10 feet. Okay? Klaro? Okay, nice. Okay, sa baba naman, yan, lagay ko na lang 10. Sa baba naman, ganun pa rin, katulad kanina, no? So, it should be 1/3 kasi second degree spandrel to, no? Okay, this one is second degree spandrel. Okay. Probably, sa area moment na deflection, parang, yung retention time mo, parang, kasi maraming numbers, no? Parang ayaw mo nang makinig, no? Ano pala yun, no? Nawala na yung gawa, no? Charot. So, anyway, so you have second degree, no? So, kung second degree yan, plus 1 ka sa area, no? So, kumbaga, magiging 1/3 yan. Yung base, 30, yung height is 900. So, 9,000. Lagay natin 9,000. Again, yung centroid patungo B, so ito yan. So, since patungo tayo dito sa wall, so yung maliit na part, no? Yung sa formula. So, kung second degree ka, plus 2 ka lang, di ba? So, magiging 1/4 yan ng base. So, 1/4 ng base, 1/4 ng 30, so 7.5. So, 7.5. Okay, ngayon, para makuha natin yung division, kasi meron tayong downward, then downward deflection. So, meaning, yung convention, plus to, minus to. So, parang, yung normal lang, yung standard lang. So, kumbaga, meron ka ditong positive 11,700 times 10, minus, kasi nasa baba to, minus yung 9,000 times 7.5. Use your calculator, so you will get 49,500 all over EI. Okay? Klaro? Sige. Okay, next. Division ng C with respect to A. Okay, division ng C with respect to A.
So, pag division ka nung C with respect to A, di ba ito yung A natin, ha? Ito yung B, ito yung C. So, yung area within the A and C. So, kumbaga, i-consider natin, okay, mag-i-tax tayo, no? I-consider natin yung segment na EC, then lahat ng centroid patungong C. Okay, ganun yung pattern. So, kumbaga, dapat lahat, buong moment diagram by parts yung consider mo. Computing ko na lang yun dito, no? Kasi nasolve naman natin to, di ba, kanina. Computing ko na lang yun dito, which is, yung area niya is 1/2 nung base, which is 10, yung height niya is 120. So, I have this area na 600. Lagay ko 600. Yung centroid niya ngayon, patungong C. Di ba ito yung point C? So, meaning point C to. So, yung centroid niya patungo dito. So, kumbaga, patungong ground. So, kung wall, yung maliit, no? So, alam natin, pag wall, ano yan? Kasi first degree man to. So, 1/3, no? 1/3 of the base. Di ba? So, dito is yung remaining. Yung malaki. 2/3 of the base. So, yung 2/3 nung 10, yan yung 20 divided by 3. So, meaning, this one is 20 divided by 3. Pero may adjustment pa tayong gagawin dito sa area 1 tsaka area 2. Kasi yung area 1 tsaka yung area 2 natin, hanggang B lang sila. Yung kailangan natin, yung kailangan natin is patungong point C. So, dapat i-extend pa natin to patungong point C, tsaka ito, patungong point C to. So, yun yung gagamitin natin na moment arm niya. So, yung mangyayari dito ngayon, the 10 feet man to. So, meaning this one is, wait lang. Okay, wait lang. Ayusin ko muna. Okay, yan. So, this one is 10. So, meaning, 20 lahat, na? So, plus 10 tayo dito. So, equivalent to 20. So, 20 lahat. So, yan yung gagamitin mong moment arm. Yan yung centroid patungong C. Dito naman, sa kabila, so, di ba 10 din daw. So, meaning, plus 10 ka pa dito. So, 17.5. So, yung gagamitin mo ng moment arm for 9,000 is 17.5. Okay? Ang gulo, no? Ang gulo. Kaya, maliit lang yung nakaka-retain sa mga ganitong topic. Pero okay na yun, no? So, kumbaga, yung mangyayari dito, wala man tayong mabago sa, sa sign. So, yung standard pa rin, plus sa itaas, minus sa ibaba. So, kumbaga, positive tayo. 11,700 times yung 20, minus yung 9,000 times 17.5, minus yung 600 times 20 over 2. Okay? So, 11,700 times 20, plus yan, then minus yung sa ibaba. So, minus 9,000 times 17.5, and then minus 600 times 20 divided by 3. So, use your calculator, so we will get 72,500 all over EI. Okay? Yan yung area movement, no? Yan yung area. Pero at least ma-refresh lang na yun yung goal natin dito. Ma-refresh lang tayo. Okay, ito na. So, ngayon, pwede na tayo mag-creation of proportion. So, considering this triangle, so we have division on C with respect to A plus the diffraction on C all over yung total length nito, which is 40. Ayan. Okay, nasolve na pala natin na yung kanina. So, by ratio of proportion, ito na. So, division on C plus deflection ng C. Division ng C with respect to A plus deflection ng C all over 40 is equal ng division ng B with respect to A all over 30. Tapos, na-solve naman natin yung mga division natin. So, substitute ka na lang, no? So, you have 49,500. Dito is 72,500. So, matitira na lang is yung deflection of point C. So, makuha mong sagot dito is negative 6,500 all over EI. So, ngayon, since negative yung sagot mo, so meaning mali yung assumption mo. So, huwag mong kalimutan lagi yung assumption mo, no? Kasi ganun yung ginagawa mo sa area moment. Nag-assume ka talaga. First step talaga yan sa utak mo. Okay? First step yan sa utak mo. So, since the assumption is downward deflection, yung sagot mo nag-yield ng negative sign. So, which means that the actual deflection is upward. So, makita mo dito na walang problema kahit anong tangent line yung i-consider mo. Tsaka kahit anong assumption ng deflection i-consider mo. Kasi pagdating mo ng dulo, ma-double check ka pa rin ma-verify mo pa rin, no, kung tama ba yung assumption. So, pag i-try natin i-assume na upward yung
deflection, parang ganito. Parang ganyan, ha? So, yung mangyayari, ganito. Okay? So, meron ko pa rin ditong division ng B with respect to A. Yung division ng C with respect to A naman is dito mag-start, hindi dito, na. Dito mag-start sa deflected shape niya patungong tangent line drawn through A. So, meaning, itong portion na to, ito yung deflection natin. So, it's very obvious na ito siya, minusan natin ito. Yun yung natira dito sa baba. So, yun yung gagamitin mo sa ratio proportion. Okay, na-solve naman natin yung dito, di ba? Yung ito sila, na-solve na natin yan, ha? Okay? Though, yung kanina, kung makikita mo, yung division ng C with respect to A is ito siya, ha? So, walang problema, no? The same value yan. Then, dito is medyo mahaba na, no? Walang problema yan. So, ito pa rin yan na values yung na-compute mo. Walang changes. So, yung mangyayari, consider mo yung triangle dito. So, you have division of C with respect to A minus, di ba? Nung deflection of C, no? All over yung total length niya, which is 40, is equivalent ng division of B with respect to A all over yung total length niya, which is 30, by ratio and proportion. So, substitute natin yung mga values natin. We have 49,500 for the division of B with respect to A, and 72,500 for division of C with respect to A. Grabe na ka. Kahurot mo, tingog ng area moment, no? Dami ko kasing way pag-solve. Pwede man yung kanina na, no? Pero gusto ko kasi makita nyo lahat. Para at least, alam nyo kung paano. Yung mga, paano pag ganito, paano pag ganyan. No? At least alam nyo na. Ako na yung nag-try para sa inyo, no? Diba? Okay? So, substitute natin, then using our calculator, masasolve natin is positive 6,500 all over here. Ngayon, nakuha mo is positive, na? So, expected talaga yun, eh. Kasi yung kanina mo, negative, mali yung assumption mo din. Ngayon, since positive yung nakuha mo, so meaning tama yung assumption mo. Na, indeed, yung deflection dyan sa free end is going upward. Okay? So, I hope klaro, no? So, walang problema. So, huwag kang matakot mag-assume dito, no? Kasi, pagdating mo ng dulo, i-correct ka natin. Okay? Klaro ba? So, I think, yun lang siguro, class, na. Next na video natin, i-discuss natin kung paano naman siya i-solve using the conjugate beam method. Okay? So, see you sa part 4 nito. Ha? So, malapit na tayo sa, yung way ko sa pag-solve ng ganito. Okay? Thank you, na. So, see you in the next video.